Today, we're going to talk about household chores. Household chores or gawaing bahay are activities inside the house that we have to do on a daily basis, whether we like it or not. The examples that we have are all in the present tense. Number 1. Naglilinis. Naglilinis, meaning to clean or tidy up. Naglilinis ako ng bahay araw-araw. Naglilinis ako ng bahay araw-araw. Ako means I, bahay is house, araw-araw means every day. Naglilinis ako ng bahay araw-araw. I clean the house every day. You may replace the underlined word with whatever it is that you are cleaning. For example, if you want to say that you're cleaning the kitchen, you may say, naglilinis ako ng kusina araw-araw. Kusina means kitchen in Tagalog. Another example is, naglilinis ako ng kwarto araw-araw. Kwarto means room. So, naglilinis ako ng kwarto araw-araw means I clean the room every day. Here's another example. Si tatay ang naglilinis ng kotse. Tatay means father or dad, while kotse means car. Si tatay ang naglilinis ng kotse. Dad cleans or washes the car. Number 2. Nagwawalis. Nagwawalis, meaning to sweep. Walis means broom in Filipino. Nagwawalis ako ng sahig. Sahig means floor. Nagwawalis ako ng sahig. I sweep the floor. Walis tambo ang ginagamit ko kapag nagwawalis ng sahig. Walis tambo is a whisk broom, just like what you are seeing on your screen right now. It's a common household item in the Philippines. Ginagamit means use or using. Kapag means when. Walis tambo ang ginagamit ko kapag nagwawalis ng sahig. I'm using a whisk broom when sweeping the floor, or I use a whisk broom to sweep the floor. Number 3. Naglalampaso. Naglalampaso, to mop the floor. Pagkatapos magwalis, naglalampaso ako ng sahig. Pagkatapos is after. Pagkatapos magwalis, naglalampaso ako ng sahig. After sweeping, I mop the floor. Naglalampaso ako ng sahig 2 beses sa isang linggo. 2 means 2, beses means times. Isang linggo is 1 week. Naglalampaso ako ng sahig 2 beses sa isang linggo. I mop the floor twice a week. Number 4. Nagba-vacuum. Nagba-vacuum. Since we don't have an exact Tagalog equivalent of the word vacuum, we simply added the prefix nag to the word in order to form this action verb. That means to vacuum the floor or carpet. Nagba-vacuum ako pagkatapos maglampaso ng sahig. Nagba-vacuum ako pagkatapos maglampaso ng sahig. I vacuum the floor after mopping it. Another way of saying this is shown on number 2, or the next example. Bina-vacuum ko ang carpet para mawala ang alikabok. Para means for or in order to. Mawala is to get rid of or to remove, and alikabok means dust. Bina-vacuum ko ang carpet para mawala ang alikabok. I vacuum the carpet to remove the dust. Number 5. Nagpupunas. Nagpupunas, meaning to wipe something clean. Punas means wipe. Madalas akong nagpupunas ng mga kasangkapan. Madalas is often, kasangkapan is furniture. Madalas akong nagpupunas ng mga kasangkapan. I often wipe the furniture clean. There's another way of saying it. Pinupunasan ko ang mga mesa at upuan ng mga basang-basahan. Mesa means table, upuan is chair, basa means wet, while basahan means rag or a piece of cloth. Pinupunasan ko ang mga mesa at upuan ng basang-basahan. I wipe down the table and chairs with a wet cloth. Number 6. Naglalaba. Naglalaba, to do the laundry. Linggo-linggo ako naglalaba. Linggo-linggo means every week or weekly. Linggo-linggo ako naglalaba. I do the laundry every week.
Naglalaba ako habang naglilinis ng kusina. Habang means while, and as we learned earlier, naglilinis means clean or cleaning, and kusina means kitchen. Naglalaba ako habang naglilinis ng kusina. I do the laundry while cleaning the kitchen. Number 7. Nagsasampay ng damit. Nagsasampay ng damit. Sampay means hang, while damit means clothes. Nagsasampay ng damit means hang the clothes to dry. Ako ang naglalaba. Si nanay naman ang nagsasampay ng damit. I'm the one doing the laundry. Mom is the one who hangs the clothes. Sa labas ng bahay ako nagsasampay ng damit. Labas ng bahay means outdoors. Sa labas ng bahay ako nagsasampay ng damit. I hang the clothes outdoors. Number 8. Nagtutupi ng mga damit. Nagtutupi ng mga damit. Folding clothes. The word tupi means fold. Anong ginagawa mo? What are you doing? Nagtutupi ng mga damit. I'm folding the clothes. Kapag tuyo na, si ate ang nagtutupi ng mga damit. Kapag means when, tuyo is dry. Ate is used to refer to your elder sister. Kapag tuyo na, si ate ang nagtutupi ng mga damit. When dry, my sister is folding the clothes. Number 9. From the word plancha or flat iron, we have the phrase namamalansya ng damit. Namamalansya ng damit, meaning to iron or press clothes. Namamalansya si Alex ng maong. Maong is a pair of denim pants. Namamalansya si Alex ng maong. Alex is ironing a pair of denim pants. Nanonood ako ng TV habang namamalansya ng damit. Nanonood ng TV means watching the television. Nanonood ako ng TV habang namamalansya ng damit. I'm watching TV while pressing the clothes. Number 10. Nagluluto. Nagluluto, meaning to cook food. Nagluluto ako ng pagkain bago sila dumating ng bahay. Pagkain means food, bago is before, sila means they, and dumating ng bahay means to come home. Nagluluto ako ng pagkain bago sila dumating ng bahay. I cook food before they come home. Nagluluto ako ng paboritong ulam ni tatay. Paborito means favorite and ulam is dish. Tatay is dad or father. Nagluluto ako ng paboritong ulam ni tatay. I cook dad's favorite dish. There's another way of saying nagluluto or cooking food. We can also say naghahanda ako ng pagkain or I'm preparing food. Naghahanda ako ng pagkain para kay Domeng. Or in this example, naghahanda ako ng hapunan para kay Domeng. Hapunan means dinner. Naghahanda ako ng hapunan para kay Domeng, meaning I'm preparing dinner for Domeng. Number 11. In the Philippines, we don't really use the phrase setting the table when preparing for a meal. Instead, we are using the phrase naghahain ng pagkain. Naghahain ng pagkain, which means to serve the food. Si Janine ang naghahain ng pagkain sa bahay namin. Bahay means house or home, while namin means our. Si Janine ang naghahain ng pagkain sa bahay namin. Janine is the one who serves the food at home. Gutom na kami. Maghain ka na ng pagkain. Gutom means hungry or starving. Kami means we or us. Gutom na kami. Maghain ka na ng pagkain. We are starving. Serve the food now. Number 12. Nagliligpit. Nagliligpit, meaning to clear or put away. Nagliligpit kami kaagad ng pinagkainan. Kaagad means immediately. Pinagkainan are the used plates, spoons, or glasses. Nagliligpit kami kaagad ng pinagkainan. We clear the table and put away the plates immediately. Iligpit mo na ang mga plato sa mesa. Iligpit mo na ang mga plato sa mesa.
put away the plates on the table. Number 13. Naghuhugas ng plato. Naghuhugas ng plato, meaning to wash or do the dishes. Hugas means wash and plato means plate. Ako ang naghuhugas ng plato pagkatapos kumain. Ako ang naghuhugas ng plato pagkatapos kumain. I'm the one doing the dishes after eating. Anong ginagawa mo? What are you doing? Naghuhugas ng plato. I'm washing the dishes. Number 14. Nagkukuskos. Nagkukuskos, meaning to scrub. Nagkukuskos ako ng lababo nang dumating si Maria. Lababo is sink and dumating means came. Nagkukuskos ako ng lababo nang dumating si Maria. I was scrubbing the sink when Maria came. Kinukuskus ko ang inidoro namin tuwing linggo. Inidoro means toilet bowl, namin means our, tuwing is every, and linggo means Sunday. Kinukuskus ko ang inidoro namin tuwing linggo. I scrub our toilet bowl every Sunday. Number 15. Nag-aayos. Nag-aayos, meaning to organize or fix. Palagi akong nag-aayos ng mga gamit namin sa bahay. Palagi means always, gamit means things. Palagi akong nag-aayos ng mga gamit namin sa bahay. I always organize our things in the house. Nag-aayos ako ng mga kagamitan sa kusina. Nag-aayos ako ng mga kagamitan sa kusina. I'm organizing the kitchen utensils. Number 16. Nagtatapon ng basura. Nagtatapon ng basura, meaning to take out the garbage. Tapon means to throw away, while basura means garbage or rubbish. Nagtatapon si Kuya Jervy ng basura gabi-gabi. Gabi-gabi means every night. Nagtatapon si Kuya Jervy ng basura gabi-gabi. Kuya Jervy is taking out the garbage every night. Nagtatapon ako ng basura sa tamang paraan. Tamang paraan means properly or the right way. Nagtatapon ako ng basura sa tamang paraan. I dispose of garbage properly. Number 17. Nagpapakain ng alagang hayop. Nagpapakain ng alagang hayop. Feeding the pet. Alagang hayop means pet. Ako ang nagpapakain ng aso namin. Ako ang nagpapakain ng aso namin. I'm the one feeding our dog. Si Ryzen naman ang nagpapakain ng mga ibon. Si Ryzen naman ang nagpapakain ng mga ibon. Mga ibon means birds. Si Ryzen naman ang nagpapakain ng mga ibon, while Ryzen is the one feeding the birds.